Ating sumbong ngayon, 2019, delinquenting developer, hindi na bago sa kilos pronto ang ganitong sumbong. Ang laging dahilan ng problema, napapakong pangako ng mga putok sa buhong developer. Tulad ng reklamo, itong reklamong ito, gusto nang bawi ng kliyenteng na ibayad na 130,000 pesos dahil delayed ang turnover ng kanyang biniling bahay. Pero ang Duraville Realty and Development Corporation, pinagdidikdikan ang Maceda Law. Ano kaya ang Maceda Law na to? Buong kwento. Eto ho, panoorin. Ako po ay si Marilyn Cardenas, lumapit sa Bitag Kilos Pronto upang ireklamo ang isang developer na Duraville na matatagpuan sa Cavite. Nirereklamo ko po sila sa hindi pagbalik ng 130,000 pesos na down payment ko na pinangako nila na i-turn over nila yung unit. Duraville, ang kapalaman ng mga mukha nyo. Ibalik nyo po yung pera na yun na pinaghirapan po namin ng mga anak ko. Padami ng padami ho mga delinquenting mga developer na hindi ho matupad ang kanilang pangako pagkatapos napapako lang pala, nahihirapan ho yung kanilang mga kliyente. Takbuhan ho nila ang pambansang sumbungan ng Bitag Kilos Pronto. Kasama natin sa studio, nagrareklamo si Marilyn Cardenas. Eto ho, 130,000 pesos na ibayad down payment. And nagharap na ho sa HLURB, ini-insist, pinagigiitan ho ng developer, Maceda Law. Barang nga sira ulo to, Maceda Law, mukha ninyo. Nagpadala rin ng demand letter through a public attorney's office, pero nag-deny ang Duraville. Matagas talagang matigas ang pagmumukha ng mga ito. Okay, ikaw na mismo, pinakahuling pakikipag-usap mo sa kanila, Mrs., binaliwala ka. Wala po. Ano hong sinabi sa yung pinakahuli? Alam ko naman, bagong taon na to. Kinakailan, pagbabago na, kinakailan baguhin na nito mga siraulo, mga potok sa buho. Ayaw pa rin ibigay yung 130,000. Opo. Ano daw ang dahilan? Dahil daw po yung Maceda Law daw po. Maceda Law hindi applicable sa iyo kasi unang-una, sila hindi nila na-deliver yun eh. Opo. Alright? Kanina nakausap nating staff ang nagpakilalang legal officer ng Duraville, si Ms. Joy Gaurino, at naritong kanyang naging pahayag. If I'm not mistaken, nag-file na po yan si Mrs. Cardenas sa HLURB. And then nagharap na din po yan kami, and pati po yung corporate lawyer namin, nagharap na din po kami noon. Alam ko, hindi po sila entitled for refund based on Maceda Law. Management po ang nagde-decide ng refund. Nek-nek, no? Ikinonsulta rin namin ang kaso ito sa regional office ng HLURB Region 4A na si Attorney Richard Manila. Pakinggan ang kanyang pahayag. Ginagawa talaga po namin para din maghinatid ng pagkakataon yung kabila. Pag naidulog po sa amin dito, yung complaint, mas maganda po in writing naman yun, di ba? Meron sa in writing. Tapos ang ginagawa po namin, pinapatawag po namin for mediation po. Para po nagkausap sila, and then mas minsan po, ang ganda nga po pag ganyan, lalo kung galing kasi sa inyo. Pag galing po sa inyo, very willing makipag-usap yung kabila. Kaya ang pinaka-action po natin, sir, na-receive po ninyo, endorse po sa amin. Mas maganda nga, sir, directly from your office, meron na pong nakalagay na kung pwede, ma-mediate na muna kasi kung ayaw na mapang-file ng case ng complainant, tsaka kasi gastos po yun, kung pwede po ma-mediate agad po ng office. Yan hong pahayag, ano? Ganito lang ho ang sasabihin sa inyo. May prosesong sinusunod ang HLURB. Pero ito ho sa parting non-delivery. Kay ulitin natin, Mrs. Yes, po. Nung ikaw nag-down payment, kailan mo binigay yung down payment sa kanila? That was September po. September nung? Later, 24, 25, mga ganun po. September 2017 po. 2017, Yes, okay. Doon sa, kailan nila hindi ba na-deliver yung bahay? Ang sabi po nila, hindi daw, nung kinuha ko po yun, sabi ko, kailangan ko na ready RFO. Tapos nung nagbayad na, pinipilit, yes po. Occupancy, okay. Pinilit po nila ako na mag-down payment na raw para matapos na yung bahay. So, in other words, nagbayad ka ng pangako pa lang, hindi pa tapos yung bahay? Hindi pa po. Alright, so, nung kailan natapos yung bahay? Wala po silang sinasabing tapos na. Basta sabi nila,
72% pa lang. So, Marami pangako silang lang ways. sila ng pangako. Yes po. Okay. Yes po. Yung Macedo Law, ina-apply lang yan kung sakaling ikaw nandyan na yung bahay, pumalpak ka sa iyong pagbabayad. Yung Macedo Law, wag nating gagamitin dito sa katarantaduhan itong mga bobot pulpul na mga developer tulad ng Duraville. Ang sa akin lang, irarespetuhin muna natin yung HLURB kasi papatawag sila dahil hindi ka nagkamali. Sila ang nagkamali. Sila ang nangako, nanapako. Hindi na i-deliver. So, kung hindi lang na-deliver sa umpisa pa lang, nagbigay ba sila ng taning kung kailan ma-deliver sa'yo, kung kailan ka mag-move in? Hindi po sila nagbigay. Okay, Ako po nung nagbigay ikaw ng down payment, ikaw ba'y nagbabayad ng tama ng iyong monthly payment doon sa sinasabing? Opo. So, tuloy-tuloy ka roon sa monthly payment mo. Opo. So, hindi ka nagmintis. Wala po. Kailan mo nalaman na hindi na parang minasedalo ka nila na hindi ka po pwedeng pumunta roon? Paano nangyari? Nung nagpunta na po ako ng HLURB, dinala ko na po sa HLURB yung Okay. Tapos anong sinabi sa HLURB noon? Kailan mo dinala to? hindi daw po nila mapupurse ang durable na magbayad o ibalik yung refund. Sino may sabi niyan? Sabi po ng yung sa amin na Kailan yan? that was February. February? Nung last year? 2017 po. 2017. Yeah po. Okay. Pumunta ka mismo sa Region 4A. Yes po. Bakit daw hindi na ikaw mafo-force na ibalik yung pera mo itong bobo ng mga nasa HLURB? Isa rin mga pulpul. Pinarating ko daw po kasi sa HLURB. Ay, di, karapatan mo iparating dahil ang HLURB ang siyang may karapatan. Malaman kasi nasa ilalim sila at yung mga sinasabing mga kautusan na kinakailangan sundin. Either bobo, tanga, or estupidong gunggong ang HLURB noon. Ngayon, iba to si Attorney Richard Manila at ayaw kung ako niloloko nito kasi kung hindi, may kalalagyan din to. Iba ang estilo ng bitag. Ngayon, abangan niyo ho to. Kayo dyan sa pangalan nitong kumpanya na to na sinasabi ko, makinig kayo sa Duraville Realty and Development Corporation. Hindi pa kayo nakakapagtagpo. Wala kaming pakialam kung sinong Estas, Judas, Barabasas, Satanas na inyong abogado. Kapag hindi nyo na i-deliver sa tamang panahon na kung saan pinagbayad. Magkano monthly amortization mo nung nagbabayad ka? 24,000. 24,000. Sunod-sunod, kumpleto ka ng resibo. Actually po sir, hindi pa naman yun nag-start yun sa monthly. Yun lang po yung gusto kong i-correct sa inyo. Parang they are entitled to pay lang na muna po yung insurance plus yung down payment. So, nagbigay ka ng down payment, Yes po. insurance. Opo. So, hindi ka pa nagma-monthly payment Hindi pa kasi po. wala pang nalalagay. Wala po silang sinasabi. So, wala pang sinasabi. Lahat ng kanilang sasabihin depende kung kailan ka mag-uumpisa ng monthly. Opo. So, wala silang binigay sa ila ng monthly amortization. Wala po. Wala silang sinabi mag-uumpisa ka na dahil nagbigay ka na dahil dito kung sakaling kailan ka nagbigay ng iyong down payment. That was September September po. 2016? 16 po. 16. Kailan mo nalaman na hindi na ikay na masedalo at bakit daw? Yung attorney po, pumunta po sa HLURB. Okay. Na sabi nila, Ano ang dahilan kung bakit ka raw na masedalo? Ikaw ba'y na-foreclose? Ikaw ba'y tumigil na sa iyong obligasyon na ginawa nila, naka-reserve sa iyo? O hindi pa naman nade-deliver? Promise ka pa lang? wala po silang sinabi na bakit maseda o bakit ganito, wala po. So, Basta anong sabi na- nila, wala daw po akong marirefund. Tapos Bakit daw wala ikaw marirefund? Dahil nga daw po dun sa Masedalo. Alam ko nga, ang masedalo, ina-apply lamang kapag hindi ka nakapagbayad ng monthly Tapos payment sinabi mo. niya pa sa akin, magbasa ka, tanga ka ba? Mrs., sandali muna. Ang Masedalo ay isang batas yan na kapag nagmintis ka sa obligasyon mo, pwedeng gawin yon kung may kasunduan kayo. Ibig sabihin, para kang nasa bangko na rin. Na kung saan binibigyan ka ng pagkakataon, bayaran na lahat bago muna masedalo kasi kung ikay nagkulang, nagkaroon ng problema, kinakailan tuwirin mo muna para ma-redeem mo. Pero dito wala pang bahay Tama? Sundan mo lang ako, oo hindi, huwag ka munang umiyak kasi ako'y Opo. nag-iimbestiga na. Ano ang nangyari Sorry. nung ikay ng 2017? Kailan ang patawag nangyari? Yung sa Oh, HLURB sa po. HLURB nagpatawag ng ganun. Bakit ka pumunta sa HLURB? Hindi ko na po kaya na mabaliwala yung pera. Kaya may nagsabi po lang sa akin na
ipa-HLURB mo na yan. Okay, anong dahilan kung bakit ng HLRB? Ano ba nangyari? Sila ba'y nagsulat sa iyo na ikay sinisingil na monthly amortization mo? Hindi po. So, ano bang Tumawag po sa akin ang HLURB, ang Durabel, Sabi na sa'yo? 35,000 lang daw ang matatanggap ko. Tapos ang ginawa ko... Okay ka, bakit daw Opo. 35,000 lang? Dahil nga daw po yun lang daw sinabi ng management. Wala pa ho silang reason doon na masedalo. Alright, sasamahan ka namin na doon mismo papatawag at magpapadala ako ng mga ratsyada grupo. Yung sinasabi ko, pag kayo nakipagsubukan sa akin, Duraville Realty and Development Corporation, we're gonna sit kasama rito sa mga nagrereklamo. At pag naalaman namin, kami magiging mabait pa sa inyo, bibigyan namin ng benefit of the doubt, maaaring nagkamali kami o mali ang nag-complainant, pero wala kayong karapatan na ikulimbat yung pera ng taong pinaghirapan yan. Duraville Realty and Development Corporation, listen up, listen carefully, listen good. Iba ang bitag. Sasaksak namin sa tumbo ninyo kapag hindi nyo sinauli yung perang yan. End of story. Okay, Mrs.? Yes. Abangan mo yan. Thank you. Dahil sasamahan ka namin dito sa parting to. Okay? Salamat po. All right.